Vicky, pahirap nga para sa mga pasahero itong limited service ng LRT2. Yan ay matapos nga magkaroon ng problema yung mga kable ng LRT sa pagitan niyan ng J. Ruiz at V. Mapa stations. Magmula kaninang tanghali, limitado lang ang naging operasyon ng LRT2. Ang biyahe mula Santolan hanggang Cubao Stations lang at pabalik. Nagkaroon kasi ng catenary problem o sira sa mga power cable sa pagitan ng J. Ruiz at V. Mapa stations. Napigtas, lumaylay, and then of course yung kable natin parang may mga arm yan, yung hawakan, di ba? Parang pagsasabitan. So may portion doon na parang yung arm niya parang lumundor, nasira din. Pero yung initial na assessment nila, it would take them 5 hours na matapos yung repair. Agad na kinumpuni ng maintenance team ang mga nasirang kable pero napilitan silang tumigil matapos bumuhos ang ulan. Ayon sa LRTA, madalas daw tamaan ng kidlat ang lugar. Mag-aalas 4 na ng hapon nang makabalik sa pagkukumpuni ang maintenance team. Inaalam pa ng LRT2 ang sanhi ng pagkakapigtas ng mga kable. Ang mga stasyong walang biyahe isinara sa publiko. Si Father Robert Reyes hindi rin nakasakay ng tren papunta sana sa Supreme Court. I hope these things do not happen kasi nga buti agad nung oras nangyari, hindi rush hour ngayon. Pahirap naman ang provisionary operation sa mga pasahero sa May Recto Avenue sa Maynila. Lagi lang ganyan problema lagi, kailangan namin makauwi na maaga. Nagpapakasakali kaming may isole. Yan nga po. Sasakay na lang. Apo, sasakay na lang. But they're doing their best na maibalik sa normal, mai-repair lahat ito before time. Vicky, oras na nga ng uwian pero wala pa ring abiso mula sa LRTA kung anong oras maibabalik yung serbisyo ng LRT2. Samantala dito naman sa Recto Station, nakaantabay ang ating mga kababayan at nagbabaka sakali sila na makasakay ng LRT2 ngayong gabi. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran.